Belladonna, walang hiya kang babae ka. Mga agaw ka talaga kahit kailan. Hindi ka lang mga agaw ng customer. Mga agaw ka pa ng tsowa. Ano bang problema mo, Rosalie? Wala akong ginagawang ganyan na. Wala. So ano tong narinig ko na palagi daw bumibili dito sa pwesto mo si Elias? Oo, bumibili nga siya rito. Bakit, may masama pa? May tindahan ako. Customer siya. Anong mali doon? Ba't pilosopo ka talagang babae ka? Hindi mo ba alam ha? Akin si Elias. Akin lang si Elias. Bakit? Nabili mo na ba siya? Walang hiya ka talaga. Tapos sa'yo, hampalusin ng isda. Hoy, masakit yan ha. Pero kung gusto mo, pagbibigyan kita. Heto, bilas ang bangus. Hinampas mo ka ng bangus. Yuck! Ang lansa! Bagay yan sa'yo. Kasi amoy malansa ka naman at bilasari ng pag-uugali mo. Ano? Kayo, lumayas na kayong lahat ha? At ikaw naman, Belladonna, hindi pa ako tapos sa iyong babae ka. May araw ka rin sa akin. Narito lang ako sa pwesto ko palagi, Rosalie. Puisit! Nagngingit-ngit na umalis si Rosalie sa pwesto ni Belladonna. Kilala si Rosalie sa palengke sapagkat anak siya ng may-ari ng pinakamalaking kiluhan ng isda sa kanilang baryo. Halos pangingisda ang ikinabubuhay ng mga tao sa baryo ng Claveria. Samantala, si Belladonna naman ay apo ng mangingisdang si Serafino. Lumipat sila sa baryo ng Claveria. Lumipat sila sa baryo ng Claveria 1 taon ang nakalilipas. Palaban si Belladonna at iyon pa ang lalong nagpasidhi ng galit ni Rosalie sa kanya. 5 kilos lang itong isda mo, Mang Serafino. Mura din ang isda ngayon kasi kabilugan ng buwan. Ay, malaki ang tuna na yan, Rosalie. 5 kilos lang talaga. Mang Serafino naman, magsisinungaling ba sa atin ang timbangan? Hindi ko naman sinabing sinungaling ang timbangan. Kasi alam kong gawa lang ng tao ang timbangan na yan. Di ano pong gusto niyong palabasin? Ako yung sinungaling. Pasensya ka na, Rosalie, kung ibang pagkakaintindi mo ng sinabi ko. Akin ang bayad sa isda ko nang makauwi na ako sa amin. Ayan. 200 pesos per kilo. So, 1,000 lahat. Ang mura naman. Sa bayan nga nasa 350 na ang kilo ng tuna. Ano magagawa namin, Mang Serafino? Yan ang bintahan dito sa baryo eh. Ay kung ayaw mo ng presyo namin, Serafino, edi kunin mo yung tuna. Ang dami mong arte. Magpasalamat nga kayo sa amin. Dahil hindi nyo na kailangan pumunta pa sa bayan. Talagang iuwi ko na lang ito. Diyan na nga kayo. Nay, bakit mo siya hinayaang dalhin yung tuna? Bakit hindi? Nagre-reklamo siya sa presyo. Di mas mabuting alisin na lang niya rito yung isdang yon. Daming arte kasi. May pa-order ako ng tuna ngayon. Ngayon naman eh. Rosalie, huwag mo akong manay-nay dyan. Di susungal-ngaling ko yung uso mo. Nakakainis naman kasi. 8 kilos na yung tuna na yun. Makakakuha na sana ako ng 1,000 eh. Ang laki pala ng tutubuin natin biruin mo. Nadaya mo sana ng 3 kilo. Oo, Nay. Jackpot na sana tayo. Labis ang panghihinayang ng mag-inang Lorelai at Rosalie. Malaking pera na sana ang kanilang kikitain. Ngunit dahil hindi na itinuloy ni Serafino ang pagbibinta ng nahuli nilang tuna, wala nang nagawa ang mag-ina, kundi ang magkimkim ng inis. Samantala, pag-uwi ni Serafino sa kanilang maliit na bahay, agad siyang sinalubong ni Belladonna na nagtataka kung bakit may dala itong isang napakalaking tuna. Tay, bakit inuwi niyo na lang po yung huli ninyong tuna? Inuwi ko na kaysa naman ibenta ko pa sa sawapang na mag-inang Rosalie at Lorelai. Akalain mo, gusto lang bilhin sa akin ng 200 kada kilo itong tuna? Ang bara talaga ng mag-inang yan. Sigurado din ako, Tay. May daya na naman ang timbangan nila ng isda. Ano pa nga ba? 5 kilos lang daw ang tuna na to. Matagal na akong mangingisda at antsado ko kung ilang kilo ang isdang nahuli ko. Alam ko naman po yun, Itay. Pasensya ka na, anak ha.
Wala akong kita ngayon. Meron ho. Iluluto na lang po natin yung tuna. Tapos ibebenta ko sa palengke. Tsak marami hong bibili niyan. Ay, ang swerte ko talaga sa'yo anak. Napakamadiskarte mo. Hindi katulad ng mag-inang Rosalie at Lorelai. Puro panloloko ang alam sa kapwa. May karma din po ang lahat ng yan, Itay. Natawa na lamang si Serafino sa sinabi ng kanyang anak. Simula nang lumipat sila sa baryong iyon, 1 taon ang nakalilipas. Agad nilang napansin ang mabilis sa pag-angat ng buhay na mag-ina. Alam nilang niloloko ng mga ito ang mga tao, lalo na ang mga mangingisdang hindi marunong bumasa at sumulat. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan na mag-amang Belladonna at Serafino, iniluto nila ang malaking tuna. Dinala iyon ng dalaga sa kanyang pwesto sa palengke. Hindi lamang sa pagiging maganda kilala si Belladonna, kundi pati sa kanyang husay sa pagluluto. Kaya naman hindi maipagkakailang marami siyang parokyano. Isa na rito ang gwapong anak ng kanilang kapitan na si Elias, na hindi pumapalya sa pagbili ng lutong ulam, isda, prutas at kung ano-ano pang tinda ni Belladonna. Malaki ang pagkagusto ni Rosalie sa binata, kaya lalo itong kinaiinisan ni Belladonna, lalo na't lantaran ang pagpapalipad hangin ni Elias sa dalaga. Magandang araw sa'yo, Belladonna. Kumusta ka? Anong mga tinda mong ulam ngayon? Magandang umaga rin, Elias. Nako, marami akong tindang ulam ngayon. Iba't ibang putahe. Pero lahat yan gawa sa tuna. Talaga? Nako, mukhang marami akong bibili nito ah. Paborito ko pa naman ang tuna. Pili ka na lang. Lahat naman yan masasarap. Oo nga eh. Kaya nga inuulit-ulit ko yung pagbili dito sa pwesto mo. Kasi hindi lang masarap yung mga pagkain. Maganda rin ang tindera. Ikaw talaga, napakabulero mo. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Mukhang may naaamoy akong malansa. Ay, kaya naman pala. Kasi narito ka, Belladonna. Rosalie, huwag mo naman sanang sirain ang araw na to. Nananahimik ako rito. Tapos nandito ka na naman. Oh, bakit? Gusto ko lang naman makita at makausap itong si Elias. Bakit, Rosalie? Elias, bakit naman hindi ka dumaan sa tindahan namin? May kalamay pa naman akong itinabi para sa'yo. Hinintay kitang dumaan pero hindi ka naman pumunta dun sa pwesto namin. Ano kasi? Dito ako sa kabila dumaan. Ganun ba? Eh di mabuti pa, sumama ka na sa akin sa pwesto namin. Ibibigay ko sa'yo yung itinabi kong kalamay. Ipagluluto na rin kita ng masarap na ulam. Ha? Halika na, huwag ka nang pumili dyan kay Belladonna. Hindi naman masarap ang luto niyan eh. Hindi pala masarap ang luto ko. Kaya pala ang daming pila. Che! Halika na, Elias. Sumama ka na sa akin. Sa pilitang hinila ni Rosalie si Elias. Kita sa mukha ng lalaki ang wari paghingi ng saklolo kay Belladonna. Ngunit nanatiling tahimik ang dalaga at hinayaang hilahin ni Rosalie palayo si Elias. Pagkatapos nito, inasikaso na lamang ni Belladonna ang kanyang mga parokyano. Hindi na bago kay Belladonna ang ganong tagpo. Palagi talagang nakabuntot si Rosalie kay Elias. Minsan ngay siya pa mismo ang pumupunta sa bahay ng binata upang dalhan ito ng ulam. Samantala, mabilis na lumipas ang maghapon. Agad na nagligpit ng kanyang mga gamit si Belladonna at binagtas ang dalampasigan pauwi sa kanila. Habang nasa daan, nadaanan niya ang isang grupo ng mangingisda na may hawak na mga bote ng dinamita. Napailing si Belladonna. Bawal yun. Ngunit marami pa ring mangingisda ang patuloy na gumagawa ng mga ipinagbabawal na paraan ng pangingisda, tulad ng paggamit ng dinamita. Sa kabilang banda, nang sumapit ang dilim at tumaas ang sikat ng buwan, kasalukuyang nasa laot si Pedro. Handa na sana niyang ibato ang bote ng dinamita nang bigla siyang makarinig ng isang malamyos na tinig. Ano? May naririnig ako na napakagandang boses. Nagkagaling din sa laot. Parang gusto niya akong pasunurin kung nasaan man siya.
Sa bandang yon, may narinig akong paghampas ng tubig dagat. Totoo ba itong nakikita ko? Isang napakagandang babae ang nasa may katig na bangka ko. Wala pa akong nakita kasing ganda niya sa baryong ito. Ngumiti siya sa akin at parang inaanyayahan niya akong lumapit sa kanya. Lalapit ako sa kanya. Sandali lang, bes! Nariyan ako! Oh, narito na ako sa harapan niya. Ano? Hindi! Hihilahin niya ako! Hindi! Nilulunod niya ako! Wag! Tulong! Tulong! Kahit anong pagpupumiglas ni Pedro, ay hindi siya pinakawalan ng babae. Dinala siya nito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat habang naiwan ang kanyang bangka na palutang-lutang sa laot. Kinaumagahan, balisa at iritable si Rosalie habang pabalik-balik sa labas ng kanilang bahay. Tanaw niya ang dalampasigan, nagbabaka sakaling masilip ang bangka ni Pedro. Iyon ang tagpong naabutan ng kanyang ina, kaya kaagad niya itong sinaway. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo, Rosalie? Akong napapagod sa ginagawa mo. Pumirmi ka nga. Kasi naman ay, ang usapan namin ni Mang Pedro, entregin niya sa akin ang mga isdang huli niya ng alas 7. Alas 9 na oh, wala pa rin siya. Darating na yung mga kausap kong tao galing sa bayan. Oy, ganun ba? Abay, huli na nga siya sa oras ng pinag-usapan niyo. Pero teka, wala naman akong narinig ng putok ng dinamita kagabi. Oo nga ho, walang hiya talaga eh. Baka mamaya hindi pa nangisda si Mang Pedro. Paano na yan? Malulugi na naman ako nito. Baka naman hindi gumamit ng dinamita. Imposible yan, Nay. Kilala si Mang Pedro sa paggamit ng mga iligal. Mga kapitbahay, dali kayo! Si Pedro natagpuan sa dalampasigan sa may bayo! Patay na! Mga kapitbahay! Ano nangyayari? Ababalay ko. Pero narinig ko ang pangalan ni Pedro. Halika, puntahan natin para malaman natin kung anong nangyari kay Pedro. Opo, Inay. Tayo na. Kaagad na nagsitakbuhan ng mga tao sa lugar kung saan natagpuan si Pedro. Mapamatanda o bata, lahat ay naroon. Puno ng takot at pagkabigla. Nang makita nilang kalagayan ng bangkay ni Pedro, agad silang nangilabot. Nakabalot ito sa lambat at nasa bunganga nito ang bote ng dinamita na hindi pa nasisindihan. May malaking marka rin sa leeg ng lalaki na tila mula sa pagkakasakal at nababalot ang kanyang katawan ng berde at malagkit na lumot. Kaagad na nagsitabi ang mga tao nang dumating ang mga awtoridad upang kunin ang bangkay ni Pedro. Naiwan sa dalampasigan ang mga residente, kabilang sina Serafino at Belladonna. Naroon din ang mag-inang Rosalie at Lorelai. Halatang halata ang pagkabigla at takot sa kanilang mga mata. Ano nga kaya talagang nangyari kay Pedro, honey? Bakit nagkaganon siya? Palagay ko pinatay yun si Pedro. Biruin nyo, inilagay sa bunganga niyang bote ng dinamita. Malamang may galit ang nilalang na gumawa nun sa kanya dahil inaabuso ng grupo niyang karagatan sa paggamit ng dinamita. Sinisingil na ng dagat ang grupo ni Mang Pedro. Ang ipinagtataka ko, sino kaya ang may gawa ng pagpatay sa kanya? Tapos kung sino nag-supply sa kanila ng dinamita at krudo? Yun nga rin pong ipinagtataka ko, Itay. Ang mahal ng krudo ngayon. Hoy, kayo mag-ama, anong pinag-uusapan nyo? Tungkol ho sa pagkamatay ni Mang Pedro. At ano naman ang tungkol sa pagkamatay niya? Nagtataka at naguguluhan lang kami kung sino ang pumatay sa kanya. Katulad rin kung sino ang supplier nila ng dinamita at krudo. Ano ika mo? Bakit ganyan kayo makatingin sa amin? Pinagbibintangan niyo ba kami? Bakit? Guilty ba kayo? Sumusobra ka na talagang babae ka sa pagiging pilosopo mo, ha? Hoy,
Hindi kami mandaraya, manloloko o supplier ng dinamite at crudo ng mga dinamitero. Wala naman akong sinabing may kinalaman kayo Kayo itong nanggagalaiti dyan. Kakalbuhin talaga kitang babae ka ha? Ay tama na yan Rosalie. Umuwi na tayo. Halika na. Pero Nay, kaganti pa ako Bitiwan niyo nga ako. Huwag ka na magmatigas. Halika na. Baka mamaya kung ano pang masabi mo. Tuluyan pa tayong mapahamak. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Galit na tinapunan ng tingin ni Rosalie si Belladonna na hinahayaan na lamang iyon ng dalaga. Hila-hila ni Lorelai ang anak pauwi sa kanilang bahay. Gayon din ang ginawa ni Belladonna at ng kanyang ama. Sa buong araw na yon, kumalat ang samot-saring haka-haka kung sino at ano ang pumatay kay Pedro. Nababalot ng takot ang buong baryo. Karamihan sa mga mangingisda ay ayaw bumalaot, lalo na ang mga dinamitero. Ikinagalit ito ni Lorelai at Rosalie sapagkat sila ang amo ng mga dinamitero sa kanilang baryo. Mga duwag, peste talaga. Hindi pwedeng ganito, Nay. Malulugi tayo. Marami akong buyer ng isda na nagalit dahil sa nangyari. O ano gusto mong gawin natin? Kailangan makumbinsin natin ng mga dinamaterong pumalaot ulit. Puisit kasi. Sino ba naman kasing lecheng pumatay kay Mang Pedro? Panira ng negosyong mga talipandas. Maghintay ka na lang anak. Kapag nakaramdam ng gutom ang mga mangingisda, abay babalik din yan sa laot. Hindi mo na sila kailangang kumbinsihin. Dahil wala naman silang ibang kabuhayan kung hindi ang pangingisda. Sabagay, tama ka naman Nay. Tapos, ang gagawin natin, hahayaan natin silang mangutang sa atin na mangutang hanggang sa malubog na sila sa pagkakautang. Tapos, kukunin natin sa kanilang mga huli nilang isda ng libre. Liban pa rin sa panloloko natin sa timbangan natin ng isda. Ay manang-mana ka talaga sa akin anak. Napakatalino mo. Akalain mo'y naisip mo ang lahat ng ito. Kaya hindi na ako magtataka na yayaman ka agad tayo. Lalo na kapag napangasawa mo si Elias, abay halos silang nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan dito sa baryo natin. Maghintay ka lang, Nay. Mapapasakin din si Elias. Pero kailangan ko munang alisin sa landas ko si Belladonna. Dahil sagabal siya sa plano ko kay Elias. Ay huwag kang mag-alala anak. Tutulungan kita. Alam mo bang may kasabihan tayo? Same feather, flock together. Nay naman mali ho. Oy, mali ba? Ano bang dapat? Birds of a feather, flock together. Yun po yung tama doon. Ay, ganun ba anak? Ay, hayaan mo na. Parehas lang naman ang gustong iparating. Aba yun na yun, basta flock together. Basta mag-ina tayo. Parehong manloloko, mandaraya at iligalista. Iba ka talaga, Nay. Ay, syempre naman. Iba tayo Natatawa at napapailing na lamang si Rosalie. Sanay na siya sa pagiging makwela ng kanyang ina. Kung hindi niya lamang ito kilala, aakalain niyang isa itong mabuting ina. Ngunit kabaliktaran ang katotohanan. Bata pa lamang siya ay lantad na siya sa mga iligal na gawain. Lalo na nung nabubuhay pa ang kanyang ama. Kaya naman hindi maipagkakailang na mana iyon ni Rosalie at nadala hanggang sa kanyang paglaki. Sa kabilang banda naman, habang nasa kiluhan ang isda ni Rosalie, nagpakilo ng maraming isda si Serafino sa kanila. Marami kang isdang nahuli, Mang Serafino. Ang gagandang klase po ng mga to Siniwerte lang ako. Magkano ba lahat yan, Rosalie? 1.5 po lahat. Oh, ay bakit parang hindi kayo masaya sa napagbentahan nyo? Ang mura kasi. Ang gagandang klase ng isdang yan Tapos ang babang inabot ng kilo sa timbangan nyo. Mang Serafino, uulitin ko ho sa inyo ha. Hindi po kami nandadaya. Yun ang mahirap sa inyo Puro kayo duda, wala naman kayong ebidensya. Oh, hayan na ang bayad ko sa mga isda nyo. Salamat. Ay nako, baka alis na ka. Mabuti pa nga ho. Jackpot na naman ako. Nakaumit na naman ako ng 3 kilo mahigit. Dahil sa timbangan namin. Ay,
Kawawang Mang Serafino at Belladonna. Rosalie, ay pagbilan mo nga ako ng bagasineng. Ilang kilo po, Aling Purita? 2 kilo lang. Ay, itong pera. Akin na ho. Ay, 100 lang yan, hindi ba? Ay, pasensya ka na ha. Alam mo namang malabong mga mata ko. Wala kasi si Jenny. Siya sanang uutusan ko pero nasa eskwela. Oho. 1,000 ang iniabot niya sa akin. Tapos 100 lang daw. Opo, Aling Purita. 100 lang po itong inabot niyo sa akin. Ay, ganun ba? Yung NFA na lang ang bibilhin kong bigas. Para naman may sukli pa ako ha. Sige po. Heto na po ang sukli niyo. 15 pesos. Ay, mabuti na lamang at murang NFA na bigas kumpara sa magagandang klase. Tama po kayo. Ay, ang swerte talaga. Ang swerte mo talaga, Rosalie. Akalain mo yun? Magkakaroon ka ng instant na 1,000 dahil sa customer mong malabo ang mga mata. Walang awang ibinulsa ni Rosalie ang 1,000 piso mula sa kanyang customer. Malabo na ang mga mata ng matandang si Purita na umaasa na lamang sa ibinibigay ng kanyang mga anak. Mga tulong na hindi rin permanente sapagkat hirap din ang mga ito sa buhay. Masayang matanda dahil sa buong akala niya ay nakamura siya sa bigas na binili niya sapagkat may sukli pa siyang natanggap. Ang hindi niya alam na wala na pala siya ng 1,000 at hindi pa sakto ang timbang ng kanyang bigas. 1.5 kilo lamang iyon. Ngunit walang pakialam si Rosalie. Tila wala na siyang konsensya pagdating sa panlilinlang sa kanyang mga customer. Isang araw, may dumating na mga dayo sa kanilang baryo. Halatang mga taga-syudad. Kaagad silang lumapit sa pwesto ni Rosalie. Bagay na labis niyang ikinatuwa. Maraming salamat po sa pagbili niyo ng mga tinda kong isda. Fresh na fresh po yung mga yan. Kahuhuli lang. Balik kayo dito sa pwesto ko ha. Ibang klase ka rin, no? Anong ginagawa mo dito sa pwesto ko? Napadaan lang ako at nakita ko yung ginawa mo. Tapos? Hindi ka ba naawa dun sa mga dayo? Hindi presko yung isdang ibinenta mo sa kanila. Yelado na ang mga yun. Kulay pula na nga yung mga mata ng isda at maputla ng hasang. Tapos sasabihin mo na fresh? Belladonna, negosyante ako. Gagawin ko ang lahat upang makabenta lang. Hindi ko na problema kung mga tanga sila at hindi marunong tumingin ng kung anong itsura ng preskong isda sa yelado na. Hindi pa rin makatao yung ginawa mo. Halata namang walang alam yung mga yun. Tapos siningil mo pa ng sobrang mahal? Ano bang problema mo ha? Niinggit ka? Pwes, maghanap ka rin ng customer mo. Inggiterang to. Hindi ako naiinggit. Lalo na dyan sa pagiging maloloko mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Hindi. Kaya pwede ba, Belladonna? Umalis ka na dito sa pwesto ko. Inaabala mo ko Kapag ako ang nainis sa'yo, babanatan kitang babae ka. Umalis si Belladonna sa pwesto ni Rosalie nang mapansing nagsisimula na silang makaagaw ng atensyon ng iba pang mamimili. Gayunman, hindi pa rin mawala sa isip ni Belladonna ang ginawang panloloko ni Rosalie sa mga dayong bumili ng isda. Matagal niya nang naririnig ang usap-usapang manlolokong tindera si Rosalie, pati na ang ina nito. Ngunit iyon ang unang pagkakataong nasaksihan niya mismo ang panlilinlang. Kaya naman, pag uwi niya sa kanilang bahay, agad niya itong ikinuwento sa kanyang ama. Hindi na bago yan. Ilang beses na nila akong niloko sa timbangan nila ng isda. Kaya lang wala naman akong pagpipilian. Mahal ang gagastusin ko sa krudo at gasolina kung pupunta ako ng bayan. Hindi ko alam kung paano nakakatulog sa gabi ang mga taong katulad nila, Itay. Wala naman kasing mas mahalaga sa kanila, anak, kundi ang pera. Kaya kahit illegal, papasukin nila, magkapera lang. Ganyan ang mga taong ganid at pera ang sinasamba.
hindi ang Diyos. Tama ho kayo, Itay. Siya ka pala. Bumalik na naman sa pagdidinamita ang mga dinamitero. Ilang linggo lang ang lumipas, balik na naman sa illegal nilang pangingisda. Ganun po ba? Hindi pa rin sila nadala sa nangyari kay Mang Pedro? Hindi yata. Kaya ayon, balik na naman sa gawain nila. Kawawa naman ang karagatan at maliliit na isda, namamatay at nasisira dahil sa dynamite fishing. Nakakalungkot na sinisira nila ang biyayang bigay ng karagatan para lang sa kanilang mga kasakiman. Ganyan talaga ang mga tao, anak. Maraming ganit. Kahit saan tayo magpunta, hindi mawawala ang mga taong katulad nila. Napatango na lamang si Belladonna sa sinabi ng kanyang ama. Matapos nilang kumain ng mag-ama, siya na mismo ang nagligpit at naghugas ng kanilang mga pinagkainan. Maaga ring umakyat sa kanyang silid si Serafino. Samantala, mas pinili ni Belladonna na manatili muna sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya iniinda ang kagat ng malalaking lamok, ang dilim ng dalampasigan at ang banayad na hampas ng mga alon. Sa kabilang banda naman, nasa laot ang mga dinamitero. Tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sindihan ang mga dinamita. Ang ilan sa kanila ay nakaupo sa katig ng kanilang maliit na bangka. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, biglang napasigaw ang isa sa kanilang mga kasamahan. Oh! Ang lakas ng kampas ng alon! Mga kasama! Tingnan nyo! May daluyong na paparating! Oh! Hindi! Lalamunin tayo ng alon! Mga kasama! Alon! Ah! Kasabay ng malalakas na sigaw ng mga dinamitero ay ang paglamon ng malakas na hampas ng alon sa kanilang mga boses na pumailalim sila sa dagat. Walang magawa kahit eksperto pa sila sa paglangoy na tila pinaparusahan sila ng dagat sa kanilang pamiminsala dito gamit ang kanilang mga dinamita. Kinabukasan, gumimbal sa Barrio Claveria ang isang balita. Ay, anong nangyari sa kanila? Paano silang namatay? Oo nga, pati ang bangka nila wasak na para bang winasak ng isang napakalaki at napakalakas na alon. Ay, hindi kaya pinatay din sila ng nilalang na pumatay kay Pedro noon. Ano ho? Ako ay napaka-imposible nito. Wala naman tayong bagyo. Abay, sobrang kalma naman ang dagat kagabi. Hindi kaya merong magindara dito sa atin? Magindara? Ang magindara ay isang uri ng aswang. May pagkakahalin tulad sila sa mga sirena. Ang binibiktima nila, madalas ay mga mangingisda, gamit ang kanilang nakakapang-akit na boses at ganda. Hindi ako naniniwala sa aswang. Never akong maniniwala sa mga kalokohang yan. Kahit sa mga magindara pa yan o kung ano man sila, hindi totoo ang mga nilalang na yan. Panakot lang yan ng mga taong duwag. Ang mga katulad mo, hindi talaga maniniwala sa iba't ibang nilalang ng kalikasan. Dahil wala ka namang ibang kinikilala kundi ang sarili mo lang. Huwag kang mag-alala. Baka isang araw, makaharap mo ang nilalang na sinasabi mong kalokohan lang. Tinatakot mo ba ako? Hindi naman, nagsasabi lang. Naging mainit ang tagpong yun sa pagitan ni Belladonna at Rosalie. Ngunit bago pa man sila magkasakitan, inawat sila ni Serafino. Muling bumalot ang takot sa buong baryo, lalo na nang lumabas na 4 na dinamitero ang namatay sa hindi malamang dahilan. At walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng mga patayang iyon. Ang pangyayaring yun ay labis na ikinagalit ng mag-inang Lorelai at Rosalie. Ibig sabihin nito, matitigil ulit ang kanilang supply ng isda mula sa mga dinamitero dahil wala nang gustong pumalaot sa dagat. Napipiko na talaga ako sa kung sino man yung pumapatay sa mga dinamitero dito sa baryo natin. Lugi na naman ang negosyo natin, Nay. Nakakainis na talaga. Hindi kaya totoong sinasabi ni Serafino? Alin? Yung tungkol sa magindara?
Oo, wala namang ibang pwedeng gumawa ng pagpatay. Tsaka, bakit yung mga dinamitero lang ang nalulunod at pinapatay? Imposible namang tao ang may gawa ng pagkalunod nila. Lalo na't ang sabi, puno daw ng tubig alat ang katawan nila, lalo na ang baga. Why, sino sa tingin mong gagawa nun? Oo nga no, pero hindi Nay. Imposible yung mga ganyan eh. Sa TV ko lang napapanood yung mga ganyan. Ano sa tingin mong paliwanag sa lahat ng ito? Tingnan mo si Serafino. Araw-araw na pumapalaot. Hindi naman naaano. Ang gaganda pa ng mga huli niyang isda. At kahit minsan, hindi pa siya nabokya. Nay, naiisip mo ba ang naisip ko? Ay malamang, hindi. Abay magkaiba naman tayo ng utak. Hindi naman eh. Concentrate. Concentrate di ba patukayon sa manok? Ano ka pa naman, Nay? Mabuti na lang talaga nag-aral ako kung hindi magiging katulad mo ko. Slow. Uy, sungal-ngaling kaya kita dyan. Hoy, ako pa rin ang nanay mo at magpasalamat ka sa akin at sa yumaong mong ama dahil iginapang ka namin sa pag-aaral mo. Iginapang talaga? Parang ulirang magulang ha? Kung di ko pa alam, kinurakot niyo sa barangay ang pinapang-aral niyo sa akin. Tsaka itong timbangan ng isda sa tindahan natin. Marami na tayong naloko dito, Nay. Huwag na tayong maglukuhan. Oo na. Hinaan mo na yung boses mo. Ano ba kasing iniisip mo? Ano kaya kung magpakalat tayo ng chismis na may ginagawang milagro si Mang Serafino kaya palagi siyang maraming huli? Ay anong chismis naman na may kalaguyo siyang Serena? Uy, hindi magiging kalaguyo ang tawag doon kasi wala naman siyang asawa. Ay naku naman eh, ewan ko ba sa inyo, Nay? Makapunta na nga lang sa palengke para makapanloko ng tao. Kikita pa ako. Abat, hoy! Bastos na batang to. Hoy, Rosalie! Bumalik ka dito! Hoy! Ano bang pwedeng ipangalan ko sa Serenang magiging kalaguyo ni Serafino? Rosalie! Lorelai ho! Ay, sige, Lorelai! Lorelai! Ay, sandali lang! Hoy! Pangalan ko yun! Napahilamos na lamang sa kanyang mukha si Rosalie habang naglalakad sa dalampasigan. Low tide noon, kaya lumitaw ang isang mahabang sandbar. Isa sa mga nakadadagdag na atraksyon sa kanilang lugar. Bagamat hindi pa ito gaanong nadidiskubre. Habang nakatayo siya roon, may natanaw siyang isang tao sa may sandbar. Tila may kinakausap. Lumapit siya ng kaunti at unti-unting naaaninag na si Belladonna yon. Napaismid si Rosalie habang pinagmamasdan ng babae. Tila may kausap nga ito. Dahil sa kanyang kuryosidad, dahan-dahan niyang nilapitan si Belladonna nang hindi nito namamalayan. Maraming salamat sa mga bigay niyong biyaya. Malaking tulong ito sa amin. Hoy, sino kausap mo? Rosalie, bakit ka nandito? Ikaw ang tinatanong ko. Sino kausap mo? Wala. Itong mga lamang dagat na nakuha ko. Baliw ka ba? Bakit mo kinakausap ang mga yan? Hindi ka naman niya naiintindihan. Para ka tuloy baliw. Para lang din silang halaman. Kung yumayabong at madaling tumubo. Kausapin mo. Kahit hindi ka nila naiintindihan. Ay, baliw. Ay naku. Bakit ba ako nakikipag-usap sa isang tulad mo? Sinasayang ko lang ang oras ko. Mukhang mainit yata ang ulo mo. Wala ka rin tindang isda sa palengke ngayon? Huwag mo akong pinakikialaman ha? Wala bang nagpapatimbang ng isda sa inyo? Ha? Kung ako sa inyo, Rosalie, ayusin niyo kasi yung timbangan niyo ng isda. Kawawa naman kasi yung mga mangingisdang lumalaban at naghahanap buhay ng patas. Hoy! Ano gusto mong iparating? Marami lang kasi akong naririnig na kwento tungkol sa timbangan ninyo ng isda. Hoy, Belladonna, wag na wag kang magkakalat ng kahit na anong chismis. Akala mo natutuwa ako sa'yo? Hindi ako natutuwa sa'yo. Bakit? Sinabi ko ba na matuwa ka sa akin? Abat, napakawalang hiya mo talaga ha? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Ngayong tayong dalawa na lang, wala nang aawat sa akin.
kung anong pwede kong gawin sa'yo. Halika rito. Rico, ang sakit ng buhok ko. Ano ba tinublot mo? Akala mo ba nagpapatalo ko sa'yo? Halika rito. Halika. Rico naman. Huwag mo naman ang hilahin. Ano ba ang sakit ha? Gusto mo ng away? Halika. Paliliguan kita dito sa dagat. Baka sakaling bumait ka. Huwag mo akong ilublob sa tubig. Rico, tama na. Sawang-sawa na rin ako sa ugali mong babae ka. Alam mo ba ha, noon pa kita gustong patulan. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo. Ganon? O sige, mag-wrestling tayo rito. Hoy, Aray, tama na yan! Rosalie! Belladonna, tama na yan! umalis ka dito, Ilyas. Ano bang ginagawa mo dito? May kausap akong mangingisda at natanong ko kayo dito. Tama na yan, huwag na kayong mag-away. Yung babae nga ng pagsabihan mo. Siya ang naunang sumugod sa akin. Pero pinatulan mo rin naman ako. Malamang, alangan namang hayaan lang kitang saktin ako. Anong akala mo sa akin? Si Mara at ikaw si Clara? Hindi pa tayo tapos. Tama na sabi. Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Huwag niyong sabing ako na naman. Hindi. At wala akong oras makipag-away. Kung lalaki lang din ang dahilan. Sina nga kayo. Hindi ka agad nakakibo si Elias. Iniwan ni Belladonna ang mga ito sa sandbar. Bit-bit ang balde na may lamang mga talaba at iba pang lamang dagat. Pag uwi niya sa kanilang bahay, kaagad siyang nakita ng kanyang ama. Agad siya nitong tinanong kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit ganon ang kanyang itsura. Magulo ang buhok, basa ang katawan at may mga gasgas sa kanyang mga braso. Ano? Sinaktan ka ni Rosalie? Aba, hindi naman yata tama yun, anak. Gusto mo ba ipabarangay ko? Huwag na ho, Itay. Nakaganti rin naman ako. Sigurado ako ngayon. Iniinda niya ang sakit ng katawan niya. Anak, baka nasobrahan mo naman. Hindi no. Huwag kang mag-alala, Tay. Siya nga pala, anak. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga tungkol sa mga dinamiterong nalunod noong nakaraan. Talaga po? Oo. Nalaman na rin nila na kapitan. Nalaman na rin nila kapitan kung sino-sino pa ang mga dinamitero dito sa atin. Pinapaamin nila kung sino ang amo nila. Pero hindi pa umaamin eh. Alam naman po natin kung sino. Oo nga, pero wala naman tayong ebidensya, anak. Lilitaw din po ang ebidensya, Itay. Maghintay lang po kayo. Ginamot ni Serafino ang mga gasgas ni Belladonna gamit ang mga halamang gamot na siya mismo ang gumawa. Partikular na ang mga halamang dagat. Sinabihan niyang dalaga na wag munang magtinda sa palengke. Ngunit mapilit si Belladonna kaya wala nang nagawa ang kanyang ama. Pagdating niya sa palengke, marami ng tao dahil tanghali na rin noon. Bago siya makarating sa kanyang pwesto, nadaanan niya muna ang pwesto ni Rosalie. Matatalim ang tingin sa kanya ng babae. Wari anumang oras ay maaari siyang bumulagta sa sahig. Hindi na lamang niya ito pinansin at dumiretso sa kanyang pwesto. Pagdating niya ron, naabutan niya si Elias na tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Bakit ka narito, Ilyas? Belladonna, kasi yung tungkol kanina, pasensya ka na. Akala ko kasi akong dahilan ng pag-aawan niyo ni Rosalie. Narinig ko kasi minsan sinugod ka daw niya ng dahil sa akin. Huwag mo nang intindihin yun. Pero hindi talaga ikaw yung pinag-awayan namin kanina. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko kasintahan si Rosalie. Alam kong may gusto siya sa akin. Matagal ko na rin ipinaliwanag sa kanya na kapatid lamang ang tingin ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Mahal ka nga talaga siguro niya. Siguro nga. Pero Belladonna, hindi siyang gusto ko eh. Ikaw ang gusto ko. Hindi mo pa ako lubos na kilala, Ilyas. E di mas kikilalanin pa kita. Pwede naman yun, di ba? Oo. Pero baka mawala ang pagmamahal mo sa akin kapag nalaman mo ang totoo kong pagkatao. Imposible. Simula pa lang nang dumating kayo dito sa Barrio Claveria, nagustuhan na kita. Iba ka sa lahat ng babae dito sa baryo.
may paninindigan ka. Mabait ka, pero hindi ka nagpapaapi. Higit sa lahat, mabuting anak at masipag. Bonus na lang ang pagiging maganda mo. Ikaw talaga? Napakabulero mo kahit kailan. Sige na, pagbibigyan na kitang manligaw. Talaga? Belladonna, totoo ba talaga yan? Hindi ka nagbibiro? Hindi nga. Totoong pumapayag na akong manligaw ka. Sa wakas, pagkatapos ng 8 buwang kong panunuyo sa'yo, pumayag ka rin. At dahil unang araw ng panliligaw mo, tulungan mo ko dito sa tindahan. Oo ba? Tutulungan kita hanggang mamayang hapon. Masayang masaya si Elias dahil pumayag na si Belladonna sa kanyang panliligaw. Matagal din siyang naghintay bago ito pumayag na ligawan niya. Malaki ang pagkagusto ni Elias sa dalaga. Sa dami ng naging kasintahan niya noon, ibang-iba si Belladonna. Habang masayang masaya si Elias sa pwesto ni Belladonna, kaagad namang nakaabot ang chismis sa pwesto ni Rosalie. Ikinalabog yun ng galit ng dalaga. Halos durugin na niya ang pinipirat na mga siling labuyo na siyang nadatnan ni Lorelai. Hoy! Durog na yung mga siling labuyo na pinipirat mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Puwisit talagang Belladonna na yan. Humanda siya sa akin. Ano na naman bang nangyari? Akala ko ba kaninang umaga nag-away na kayo? Sana tinuluyan ko na lang siya kanina. Inago niya na sa akin si Elias. Hayop siya. Akin lang si Elias, Nay. Akin lang siya. Hindi ako papayag na aagawin lang siya sa akin ni Belladonna. Ayun naman pala. Di gumawa ka ng paraan. Hindi yung nariyang ka lang at pinagdidiskitahan yung mga siling labuyo na wala namang laban sa'yo. Ano sa tingin mo maaari kong gawin, Nay? Paano mapapasakin si Elias? Di pikutin mo. Paano? Ano ka ba naman? Abay sayang ang ganda mo. Kung hindi mo naman ginagamit, akitin mo si Elias. Nay, sa tingin mo, hindi ko ginagawa yon. High school pa lang kami nagpapakita na ako sa kanya ng motibo na gusto ko siya. Pero wala, bokya, nga. Ay kung hindi mo makuha sa santong dasalan, ay didaanin mo sa santong paspasan. Ho? Kapitan ng tatay niya, kaprinsipyo din. Gusto mo ba imbitahan ko sila sa kaarawan mo? Tapos, doon mo isagawang offline pikot mo. Ikaw talaga, Nay. Ngayon ko lang nagustuhan niyang ideya mo. Sige, gawin natin yan. Sisiguraduhin ko na mapapasakin na si Elias at uuwing luhaan niyang Belladonna niyan. Pwede aper tayo dyan, anak. Pagbilan nga ako ng tuyo. Ilang supot? 2. Ay hindi ba to masyadong maalat? Bawal kasi sa akin kumain ng sobrang alat dahil may sakit ako sa kidney. Pero napapaibig lang talaga akong kumain ng tuyo. Nako, hindi ho yan maalat. Tsaka version po namin ng tuyo, wala pong asin. Talaga? Mas mainam na dagdagan ko na. Gagawin ko ng 6 na supot. 400 po lahat. Ay maraming salamat talaga, inay. Sige, alis na ako. Sige po, ingat. Oy, Rosalie, hindi ba yun yung sobrang alat nating tuyo? Bakit sinabi mo yun na version natin ng tuyo na walang asin? Ay, hindi ba ubos na yon? Kung sinabi ko ba ang totoo, Inay, tingin mo bibili siya? Narinig mo naman siguro ang sinabi niya. May sakit siya sa kidney. Ay, paano kung bumalik yon? Nay, ngayon pa kayo natakot? Ang tagal na natin ginagawa to. Isa pa, hindi na yun makababalik. Sa alat ng mga tuyong yun, sigurado ako, magiging dahilan na yun ng kamatayan niya. Napailing na lang si Lorelai habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Hindi niya akalain na mas titindi pa ang ugali nito pagdating sa panlilinlang. Gayunman, hindi niya rin ito lubos na masisi sapagkat yun na ang kinalakihan ni Rosalie. Yun na ang kanilang nakagawian mula pa noon. Samantala, sumapit ang karawan ni Rosalie at inimbitahan ang lahat ng mga taga-baryo. Maraming inihandang pagkain. May lechon, iba't ibang klase ng isda at kung ano-ano pa. Inimbitahan din nila ang kapitan, lalong-lalo na si Elias.
Ngunit bago nagtungo si Elias sa bahay ni na Rosalie, dumaan muna siya sa palengke upang magpaalam kay Belladonna. Huwag na lang kaya akong pumunta. Elias, bakit naman ayaw mong pumunta? Pupunta ang buong pamilya mo. Alam ko, kaya lang wala ka dun eh. Umaasa ka ba na iimbitahan ako ni Rosalie? Mainit ang dugo sa akin ni Rosalie. Sumama ka na lang kaya sa akin. Ayoko nga, hindi naman ako imbitado. Isa pa, magkakagulo kapag pumunta ako doon. Wala na akong lakas makipag-away pa sa babaeng yun. Sige na nga. Basta aalis ka agad ako dun ah. Magpapakita lang ako, tapos kaagad aalis ako. Pwede ba akong pumunta sa inyo? Pwede naman. Hindi naman magagalit si tatay eh. Tamang-tama din, kasi gising pa si tatay niyan. Papalaot kasi siya mamayang madaling araw. O sige, mas mabuti kung ganun. Paano, aalis na ako ha? Pupunta ako sa bahay niyo mga alas 8 ng gabi. Sige, ingat ka. Pupunta ako sa inyo ha? Oo, sabi. Sige na, alis na. Nakangiting iniligpit ni Belladonna ang kanyang mga gamit. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na rin niyang nagugustuhan si Elias. Bukod sa pagiging gwapong lalaki, makwela pala ito at may mabuting kalooban. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, kaagad niyang ipinaalam sa kanyang ama ang tungkol sa pagdalaw ni Elias. Pumayag naman ito habang nasa labas. Kaharap ang tinatahi nitong lambat. Dahil dito, masayang naghanda ng hapunan si Belladonna. Tinolang taong ang kanyang niluto at balak niya ring magkilaw ng talaba. Samantala, nagsisimula na ang kasiyahan sa bahay ni na Rosalie. Lalong sumaya si Rosalie nang makita si Elias. Kaagad siyang tumabi sa binata at inabutan ito ng isang baso ng alak. Elias, hindi mo ba gusto ang tugtog? Parang wala kang gana. Maganda yung tugtog, nakakaindak. Yun naman pala. Halika, sumayaw tayo. Rosalie, hindi ako magtatagal ha. Dumaan lang ako dito para ibigay itong regalo ko sa'yo. Pupunta naman sa Belladonna. Ha? Narinig ko na ang usap-usapan. Pumayag na siya magpaligaw sa'yo. Oo. Sobrang saya ko nga eh. Ang tagal ko rin kasi siyang sinuyo. Eh di deserve pala ng celebration. Eto, inumin mo tong alak. I-celebrate natin ang pagpayag ni Belladonna na ligawan mo siya. Talaga? Ayos lang sa'yo? Oo naman. Masakit man pero tanggap ko na hanggang kaibigan at kapatid lang talagang tingin mo sa akin. Kaya, cheers tayo. Salamat, Rosalie. Cheers! Inumin mo na. O sige. Ang sarap nito ah. Masarap talaga yan. Inihanda ko yan para sa'yo. Salamat talaga, Rosalie. Napakabuti mong kaibigan kahit nasaktan kita. Dahil hindi ko masuklian ang damdamin mo. Ano bang... Bakit nangihina ako? Nangihina ka? Gusto mo na ba magpahinga muna bago ka umalis? Hindi. Kailangan ko puntahan si Belladonna. Nangako ako sa kanya eh. Ano oras na ba? Huwag mo nang labanan, Elias. Halika, sumama ka sa akin sa kwarto ko. Hindi mo na pupuntahan si Belladonna. Mamumuti ang mga mata niya sa kahihintay sa'yo. Inalalayan ni Rosalie ang katawan ni Elias. May kabigatan na ang lalaki sapagkat unti-unti na itong dinadala ng antok dahil sa pampatulog na ilinagay niya sa inumin nito. Dinala niya si Elias sa kanyang silid at maingat na inihiga sa kama. Doon ay matagumpay nang umiti si Rosalie bago unti-unting tinatanggal ang kanyang mga saplot. Gayon din ang kay Elias bago humiga sa tabi ng binata. Samantala, si Belladonna naman ay pinapapak na ng mga lamok sa labas ng kanilang bahay habang naghihintay kay Elias. Sumapit ang alas 10 ng gabi, ngunit wala pa rin ang binata. Maya-maya ay nilapitan siya ng kanyang ama at marahang tinapik sa balikat. Anak, malalim na ang gabi. Wala pa rin si Elias.
Oo nga po, Itay. Sabi niya sa akin pupunta siya rito. Mga bandang 8:00 ng gabi. Baka napasarap ang kwentuhan at inuman sa kaarawan ni Rosalie. Hayaan mo na, baka bukas ay puntahan kanya sa palengke. Sana nga po. Pasensya na po, Itay. Pati ikaw na abala. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw itong inaalala ko. Kailangan mo ng pahinga. O sige, umakyat ka na sa kwarto mo. Kinabukasan, nagising si Elias na mabigat ang pakiramdam. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niyang tila may nakadagan sa kanyang tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang kamay ron. Lalo siyang napabalikwas nang mapagtanto niyang si Rosalie ang nasa tabi niya. Elias? Anong nangyari? Bakit narito ako sa kwarto mo? At bakit pareho tayong walang saplot? Hindi mo ba naaalala ang nangyari sa atin kagabi? Wala akong maalala bukod sa binigyan mo ako ng alak at uminom tayo. May nangyari sa ating kagabi, Elias. Ano? Rosalie! Ano ba tanghali na? Oh. Ay, sus Maria Joseph! Anong ibig sabihin nito? Aling Lorelai, wala po akong alam. Hindi ko po alam. Anong wala kang alam? Tingnan nyo nga mga itsura nyo. Pareho kayong mga walang saplot. Ano sa tingin mo ang nangyari, Elias? Hindi ko po ginalaw si Rosalie. Hindi ko po yan magagawa sa kanya. Nagawa mo na, Elias. Ang totoo, sinubukan ko pang manlaban sa'yo kagabi. Pero pinilit mo ko. Ayoko sanang may mangyari sa atin dahil alam kong nililigawan mo na si Belladonna. Kaso, mapilit ka. Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Hindi. Si Belladonna, kailangan ko siyang puntahan. Nangako ako sa kanya na pupuntahan ko siya kagabi. Nasaan ang mga damit ko? Kailangan kong Ay, umalis. paano ang anak ko, Elias? Iiwan mo na lang siya pagkatapos mo siyang gamitin at magpakasasa sa kandungan niya. Hindi isang inahing manok ang anak ko na pagkatapos mong gamitin, abay iiwanan mo na lang ng basta. Paano naman ang dignidad niya? Hindi niya ako mahal, Inay. Kaya niya akong iwan para kay Belladonna. Wala siyang pakialam kahit may nangyari na sa amin. Ay, hindi pwede. Panagutan mo ang anak ko, Elias. Hindi ako papayag na basta mo na lang siyang tatalikuran. Hindi ko po mahal si Rosalie. Alam niya yun. At hindi ko nga sigurado kung may nangyari nga sa amin eh. Wala akong maalala kagabi. Kung hindi mo siya mahal, eh di sana hindi mo siya ginalaw. Pero ginalaw mo ang anak ko. Kaya panagutan mo siya. At ipapatawag ko ang mga magulang mo. Ano ho? Kaagad na kumalat ang balita. Parang isang apoy na unti-unting tumutubok sa puso ni Belladonna. Hindi niya alam kung iiyak ba siya dahil sa kanyang nalaman. Kaagad na naman hikan ang pamilya ni Elias sa kanila Rosalie. Tuwang-tuwa ang babae dahil nagtagumpay siya sa balak niya. Samantala, si Belladonna naman ay malungkot na inaayos ang mga gamit niya sa palengke nang biglang dumating si Elias. Belladonna, kausapin mo naman ako. Gusto kong magpaliwanag sa'yo. Umalis ka na, Elias. Baka makita ka pa dito ni Rosalie. Ano pang isipin niya? Belladonna, sinubukan kong pumunta sa inyo ng gabing yun. Kaya lang, may pinainom na alak sa akin si Rosalie. Tapos bigla na lang ako nakaramdam ng pagkahilo. Tapos hindi ko na matandaan kung anong nangyari. Pagkagising ko, nasa kwarto niya na ako. At nakita kami ni Aling Lorelai. Anong gusto mong sabihin sa akin? Na pinainom ka niya ng pampatulog? Tama. Maaring may pampatulog yung alak, Belladonna. Hindi totoo ang lahat ng pinakita niya. Hindi totoo ang lahat na ipinakita niya sa akin nung gabing yon. Nilinlang niya lang ako at pinikot. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Elias. Pwede bang iwan mo na ako? Ayoko na ng gulo. Baka kung ano pang isipin ng mga tao at machismis pa tayo. Pero Belladonna, Sinasabi ko na nga ba? Nandito ka lang eh. Kanina pa kitang hinahanap, Elias. Tapos narito ka lang pala sa pwesto ng babaeng to. Pakiusap, ayoko ng gulo ngayon.
Ayaw mo ng gulo, pero nilalandi mo ang fiancé ko. Nakita mo naman, hindi ba? Siya ang lumapit sa akin. Isa pa, hindi ko siya nilalandi. Abat, walang hiya ka talaga? Malandi ka talagang babae ka? Tama na, Rosalie! Huwag mong sasaktan si Belladonna. Ano? So ayos lang sa'yo na akong masaktan kaysa yung babaeng yan? Ikaw tong nanugod eh. Kaya pwede ba? Umalis na tayo dito. Mabuti pa nga, dahil nakakahiyang asta ng fiancé mo. Puisit ka talaga! Huli ka nga rito! Ano ba? Aray ko! Tumilapon ako sa semento nang tabigin niya ako. Walang hiya ka talagang babae ka! Umalis na kayo rito. Habang nakakapagtimpi pa ako. Alis! Bahagyang nakaramdam ng takot si Rosalie nang makita ang galit sa mga mata ni Belladonna. Parang nag-aapoy ang mga ito. Napakalakas din ang pagkakatabig ni Belladonna sa kanya na ikinatilapo niya mismo. At maging si Elias ay hindi kaagad nakagalaw. Noon lamang niya napansin kung gaano sobrang nagalit ang dalaga. Mahal mo talaga ang babaeng yun, ano? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mahal ko siya. Pero nakinig ka ba? Kalimutan mo ng babaeng yun, Elias. Dahil ikakasal na tayo. Ako na magiging asawa mo. Kaya tumigil ka na sa pakikipagkita sa kanya. Alam kong walang nangyari sa atin, Rosalie. Alam ko na may inilagay ka sa inumin ko. Kaya nawalan ako ng malay. Alam ko rin na plinano mo ang lahat ng ito. Anong sinasabi mo? Simple lang. Desperada ka. Bastos ka! Bakit? Masakit ba na marinig ang katotohanan na isa kang desperada? Hindi mo iginagalang ang dignidad mo bilang isang babae? Ginagalang pa naman kita dahil parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Pero hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito. Gusto mong magpakasal tayo? Sige, pero huwag kang aasang magiging langit ang buhay mo sa piling ko. Sinira mo ang buhay ko, kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Elias! Elias, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Elias! Umiiyak na napaupo si Rosalie. Hindi niya akalain na mas masakit pala ang mga salitang yun na marinig. Lalo na't kay Elias pa mismo nanggaling. Ngunit dahil sa labis niyang pagmamahal sa lalaki, hindi siya pumayag na pakawalan nito. Samantala, hindi makalaot ang mga mangingisda dahil sa sama ng panahon. Umaarangkada ang mga hanging habagat at madilim ang langit. Tila may bagyong paparating. Isang bagay na ikinainis ni Lorelai dahil nauubusan na sila ng pera at kailangan nilang makapagbenta ng mga isda sa bayan. Kaya naman, kinausap niya si Rosalie. Rosalie, anak, wala na tayong pera. May darating na yatang bagyo. Hindi makakapagdinamita yung mga bago nating dinamitero. Ano gusto mong gawin ko, Nay? Patigilin ko yung sama ng panahon. Wala akong kapangyarihan para gawin yon. Ay, gaga ka talaga, no? Tumiskate ka. Manghiram ka ng pera sa magiging biyanan mo. Ay, sigurado naman akong pagbibigyan ka nun. Okay yan, pera. Ay, saan galing to? Nakapanloko ako kanina ng isang customer sa tindahan. Bumili ng first class na bigas. NFA rice ang binigay ko. Uy, naku naman talaga. Ang galing mo talaga, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. Ay, siya nga pala, anak. Kailan ang kasal yun ni Elias? Dapat makasal kayo kaagad. Isa pa nga yan eh. Hindi niya man lang ako dinadalaw dito sa bahay. Wala rin siyang pakialam sa preparasyon ng kasal. Palagi siyang umiinom. Ay, ibang klase din pala yung si Elias, ano? Matigas din ang puso. Pero akin na siya, Nay. Hindi ko na siya pakakawalan ngayon. Ngayon pa ba? Malapit ko na siyang maging asawa. Ay! Ay, ano ba naman yan? Biglaan naman ang pagkulog at kidlap. Naku, anak, mukhang pati langit ay hindi sang-ayon sa kasal ninyo. Tumigil ka nga, Nay. Walang magagawa ang langit. Dahil akin na si Elias. Ay, sige na. Oo na. Wala na kung wala. Ano ba kasing nangyayari sa panahon natin ngayon? Maayos naman ang kalagayan ng panahon noong nakaraang araw. Hindi na lamang kumibo si Rosalie at nagtataka siya
sa biglaang pagsusungit ng panahon. Bigla na lamang lumakas ang mga alon at hangin. Kapag ganito, hindi makakapaghanap buhay ang mga maliliit na mangingisda. Ngunit laking pagtataka na mag-ina nang makita si Serafino na namimigay ng mga isda sa mga tao sa dalampasigan. Oy, anong nangyayari sa'yo, Domeng? Bakit parang hinahabol ka ng napakaraming kabayo? Ay nako, lagot kayo mag-ina! Bakit naman ho? May mga pulis sa barangay hall kanina, hinahanap kayo! May kaso daw kayo tungkol sa pang-scam. May namatay raw na tao dahil sa pang-scam nyo. At yung mga naunang nahuling dinamitero, kayo ang itinuturo nilang supplier. Ano? Abay, walang hiya. Ikinanta nila kami. Ay, hindi pwede to. Hindi pwede to. Kung ako sa inyo, umalis na kayo ngayon din. Papunta na sila kapitan dito. Abay, kahit ikakasal itong si Rosalie kay Ilyas, parang walang magagawa si kapitan na tulungan kayo. Hindi pwede yan. Halika na, Rosalie. Kailangan nating umalis. Pero Nay, ayoko. Paano kasal namin ni Ilyas? Ay, hindi ka ba nag-iisip? Sa tingin mo, pakakasalan ka pa ni Ilyas kung patong-patong ng reklamo laban sa atin? Hindi ka na niya pakakasalan. Alam mo namang umpisa pa lang, ayaw ka na niyang pakasalan. Wala naman silang ebidensya laban sa atin eh. Yung mga taong niloko mo, sapat ng ebidensya yon para makulong tayo. Kaya halika na, tumakas na tayo. Kunin mo yung mga gamit natin at sumakay na tayo ng bangka paalis dito. Pero ang kasal namin ni Ilyas, Nay. Huwag mo nang isipin si Ilyas. Isipin mo ang sarili mo, kaya halika na. Walang nagawa si Rosalie kundi ang magpatianod sa kanyang ina. Umiiyak siya dahil ayaw niyang umalis at mawalay kay Ilyas. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Lalo na nang matanaw nila mula sa malayo ang paparating na grupo ni na kapitan at mga pulis. Nasa gitna na sila ng laot nang biglang hampasin ng isang mas malaking alon ang kanilang bangka na nagpataob sa kanila. Ang lakas ng alon, Nay. Napakalakas din ng hangin at ulan. Tumaob ng bangka natin. Kailangan nating makatakas dito, anak. Hindi pwedeng mahuli tayo ng mga pulis. Hindi nga mahuhuli pero mamamatay naman tayo dito sa gitna ng dagat. Ay, ano yun? Sa may bandang yun. Nakita mo bang nakita ko, anak? May isang napakalaking buntot ng isdang lumitaw. Nay, baka naman may patingo dito. Baka kainin ho tayo. Hindi. Oh, ay, Nay, tingnan niyo. May lumitaw na isang nilalang na mukhang tao. Pero mukhang halimaw. Ay, kalahati ng katawan niya ay isda. Isang magindara. Magindara? Aswang? Ngayon ang gagawin natin. Lumangoy tayo. Bilisan natin sa paglangoy. Kailangan makabalik tayo sa pagpang. Mas gustuhin ko pang mahuli ng mga pulis. Nay, hindi ako makaalis. Parang may umihigop sa akin. Nay! Ako rin. Hindi. Ang magindara may kagagawa dito. Kailangan natin siya matakasan. Hindi ako papayag na mapatay niya tayo. Sinusubukan kong lumangoy, Nay. Pero hindi ko talaga magawa. Hindi. Iniigop niya ako. Papalapit sa kanya. Ay, maawa ka sa akin. Maawa ka sa amin ng anak ko. Naawa ba kayo sa mga taong namatay dahil sa mga panloloko niyo? Pilya to, Ana. Ikaw! Isang magindara! Halimo ka! Isa kang aswang! Kailangan malaman nito ng mga taga-baryo. Kaya pala kahit napakalakas ng alon at binabagyo tayo, nakakapanghuli pa rin ng isda ang tatay mo! Isa kang halimaw! Pakawalan mo kaming mag-ina! Hindi ko nahahayaang makapaminsala pa kayo ng mga tao dahil sa panloloko niyong mag-ina. Kriminal ka? Halimaw? Ikaw ang pumatay sa mga dinamitero! Sinisira nila ang dagat. Mga wala kayong utang na loob sa biyaya ng karagatan. Kaya dapat sa inyo, parusahan. Huwag! Anong gagawin mo sa amin? Ay, huwag mo kaming patayin. Nangangako kami magbabago kaming mag-ina. Huwag mo lang kaming papatayin.
Dadalhin ko kayo sa lugar kung saan wala na kayong maluloko at mapipinsala pa. Hindi! Higupin tayo ng napakalakas na alon! Hindi! Tulong! Villanueva! Tulungan mo kami! Tulong! Tinangay ng napakalakas na alon ang mag-inang Lorelai at Rosalie. Pinilit nilang makawala pero wala silang kakayahang gawin yon. Sumapit ang umaga. Nagising ang mag-ina sa isang maliit na isla sa gitna ng kawalan. Nasaan tayo, Nay? Hindi pwede to. Kailangan nating bumalik sa Barrio Claveria. Kailangan kong balikan si Elias. Tumahimik ka na nga, Rosalie. Nasa gitna tayo ng kawalan. Si Elias pa rin ang nasa utak mo. Oo, dahil mahal ko siya. At kung hindi dahil sa'yo, edi sana wala ako dito ngayon. Sinisisi mo ba ako? Oo, Inay. Sinisisi kita. Sapagkat dahil sa'yo lumaki akong scammer. Natuto ako ng mga illegal na paraan. Kung pinalaki niyo sana ako ni Itay ng marangal na paraan, marahil maayos ang buhay ko ngayon. Pero hindi. Dahil maaga niyo akong iminulat sa panloloko at panlilinlang ng kapwa. Kaya tingnan niyo ang nangyari sa akin ngayon. Sira na ang buhay ko at ang kinabukasan ko. Pati ang lalaking mahal ko galit sa akin. Hindi man lang ako makahingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Anak, patawarin mo ako. Ay ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng pagkakamali ko bilang isang magulang. Ay tama ka. Dapat sana'y ginabayan kita sa tamang landas. Marahil tama lang ang ginawa sa atin ng aswang na si Villanueva, Inay. Mas mabuti nga sigurong dito na lang tayo manatili sa islang to upang pagnilayan ang mga kasalanan natin. Para din wala na tayong maloko at mapahamak ng mga tao. Lahat ng yon ay narinig ni Belladonna habang nakakubli sa isang malaking bato. Nakita niya ang pagsisisi na mag-inang Lorelai at Rosalie. Iniwan niya sila sa islang yon at bumalik sa baryo. Alam niyang mabubuhay doon ang mag-ina dahil may mapagkukunan naman sila ng pagkain kung magsisipag sila. Samantala, nagkatuluyan si Elias at Belladonna. Ipinahayag rin niya kay Elias ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang ina ay isang magindara na umibig sa kanyang ama na si Serafino, na siya ring nagparusa sa mga dinamitero sa kanilang baryo. Natanggap naman ni Elias ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Samantala, ang mag-inang Lorelai at Rosalie ay na-rescue sa isla. Ngunit kaagad ding hinuli ng mga pulis. Nakasuhan at nakulong sila dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan.